Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians chapter 4 verses 2 and 3. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Unity in the family. Bakit maraming pamilya ang magulo at nag-aaway-away? Siguro marami kayong naririnig at nakikitang ganyan pong pamilya. Ano po? O maaaring ito'y nangyayari mismo sa inyong tahanan. Alam niyo po, si Satanas po, ang agenda niya kasi ay i-divide po ang pamilya. Alam niyo po, sabi sa Mark chapter 3 verse 25, if a house is divided against itself, that house cannot stand. So ibig sabihin sa simula pa lamang, ayaw ni Satanas na mayroong pagkakaisa sa isang pamilya. Bakit po? Kasi kapag nagkakaisa po ang isang pamilya, nagiging mas matatag po ito at nagiging isang magandang huwaran para po sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, mapapansin nyo may mga common problems po. Kadalasan ay nakikita natin kung bakit nagkakaroon ng problema sa pamilya. Unang-una po yung marital problems. Ano po? Yung problema ng mag-asawa, yung paghihiwalay, yung pag-aaway-away. Kadalasan po ay nakakakita tayo ng magulong pamilya dahil po sa mag-asawa mismo. Ano po, kung magulo yung kanilang pagsasama, apektado po yung kanilang mga anak. Kaya kayong mag-asawa, pilitin ninyo na ang inyong pagsasama ay maging maayos kasi hindi lamang pamilya ang i-impact ninyo kundi yung inyong buong henerasyon kapag kayo po ay naghiwalay. Pangalawa, mapapansin nyo yung pagkakampi-kampi, nangyayari po yan. Ano po, na merong inggitan, tampuhan, ano po, na kung saan, sabi sa Biblia sa James chapter 3 verse 16, there will be disorder and every evil practice kapag meron pong ganyan sa inyo pong pamilya. Kasi kadalasan yan, sinisisi natin yung mga magulang natin o yung nanay at tatay dahil may favoritism. O minsan yung naiinggit lang sa kapatid, no po. Yan ay problema na simula pa nung panahon ni Cain at Abel yung inggitan na yan Ano po? At nagkakanya-kanya. Ano po, yung iba naman feeling nila hindi sila mahalaga sa pamilya. Kaya ang nangyayari diyan nagkakampi-kampi o merong isa na nagpo-produce ng problema para mag-away-away yung magkakapatid, yung buong pamilya. Ano po? Pangatlong napupunao kadalasan yung youth rebellion. No po? Yung youth rebellion, ang pinanggagalingan niyan kadalasan napabayaan, kulang sa pag-ibig yung anak. Ano po? Kaya nagrebelde or masyado namang nahigpitan. Ano po? Or naimpluwensyahan ng masamang impluensya o barkada. Kaya pansinin niyo, no? Sabay-sabay darating yan sa inyong pamilya. Ano po, may mga external problems pa katulad ng finances, sickness, at kung ano-ano pa. Kaya kung hindi nagkakaisa ang isang pamilya, paano ito lalaban sa mga hamong katulad nito? Ano po? Pero ako po'y naniniwala na kapag ang isang pamilya ay nagkakaisa, no po, ito po ay magtatagumpay. Ano po kaya sabi diyan sa binasa nating talata kanina, make every effort. Ano po, i-effort po natin to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ano po? Kasi pagka may unity po, sabi sa Psalm 133 verses 1 to 3, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Unang-una po, maganda sa paningin ng Diyos pagka nagkakaisa po ang buong pamilya. Pangalawa, ang blessing. Kusa lang mag-overflow sa inyong pamilya. Pangatlo, there is strength in unity. Mas matibay kayo ang inyong pamilya kapag kayo nagkakaisa.
Kaya ano po ang maipapayo ko? Unang-una, magkaisa kayo sa pananampalataya. Huwag magkanya-kanya. Ano po, hanggat maaari, sama-sama kayo sumamba, manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos. Ano po, kaya nasa magulang po yan. Ano po, buklurin niyo po yung inyong mga anak. I-avoid yung mga conflicts. Kung meron man, i-resolve ka agad. Ano po, magpatawaran. Ano po, at higit sa lahat, huwag niyong hayaang mayroong bitterness sa inyong pamilya. Ano po yung sama ng loob, tampuhan at kung ano-ano pa. Sabi sa Ephesians chapter 4 verses 31 hanggang 32. Panghuli, magtulungan. Carry each other's burdens. Ano po? At alam niyo naman po, pagka nagkaisa po tayo, ang Diyos po ay nalulugod, sasamahan tayo sa lahat po ng ating gagawin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang panalangin ko'y buklurin mo ang lahat ng pamilya. Ang bawat isang nakikinig sa akin ngayon, Panginoon, na may mga problema sila sa kanila pong pamilya. Lord, pag-isahin mo po sila at sa pamamagitan po ng unity ay maging matagumpay, mas matatag ang kanilang pamilya. At idaloy mo, Panginoon, ang pagpapala sa kanila pong buhay. Alam po namin na ikaw ay nalulugod kapag ang iyong mga anak ay nagkakaisa. Salamat po. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.